kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang masyado. pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito? Palagay po ninyo. Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo. the real name. So, Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang Well, gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo. Sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Judge last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, ito na lang Judge po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, Mr. it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Senator Maraming Judge salamat Padilla. po. There was no question posed or poised. Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Okay. panel of Understood. prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that was never raised by the defense either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this thank you. honorable court. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Miss Gina Acosta in her testimony did admit that in her perspective, these are aliases. No, just for the record po. Okay. So ito po yung mga tanong ko po. Sana po ito lang 2 minutes ko, Mr. Presiding Officer. So unang-una, Mr. Ortonio, you're very competent. Thank you for your answers. And I want you to answer just very candidly, no? Ano po yung naging personal reaction ninyo nung napag-usapan na yung possible misuse of the confidential funds at nung na-bring up na yung mga tawagin din nating katawa-tawang pangalan na parang klaro naman ay hindi naman talaga totoong tao. Ano po yung personal reaction po ninyo? Initial reaction, sir, would be, of course, merong questions, sir, no? There would be questions. But again, sir, I go back to the presumption, sir, that there is regularity in terms of the implementation, sir. Okay. So, may I ask, since you're in the top leadership of the OVP, nung nabibring up na to, ano yung personal reaction, kung alam nyo lang, ng Vice President, ng Chief of Staff, other leaders in your group, nung napag-usapan na posibleng nabigay yung pera sa mga kakaibang pangalan o baka hindi totoong tao, what was your reaction? What was their reaction? Would you know? Nag-meeting ba kayo? Did you call for an emergency meeting? Did you have a huddle in your office to talk about this? Sir, because yung AOM, sir, because it was sent to my office, sir, pina-personally received sa akin, sir, on behalf of the Vice President. Of course, I provided a copy to the Chief of Staff, sir, and the Vice President. Ang naging instruction lang naman po sa akin, sir, was to respond to the AOMs and make consultations with the Special Disbursing Officer and Security Officer para masagot yung mga concerns or issues raised by COA. Okay. Yan yung mga actions nyo, Mr. Ortonio. I'm asking about your reaction. Kinabahan ba kayo? Were you worried? Were you concerned? Was there any concern shown by the Vice President, by the Chief of Staff, by people in your office na posible itong perang ito ay hindi nagamit sa tama? On the matter of concern, sir, I think there is a concern considering that there is already an immediate instruction, sir, to reply to the AOM. That's the sir. AOM. Let's go to the bringing up of these names in Congress. Nung lumabas na yung Piatos, Pusa, Pagong, mga ganyan, were you concerned na yung pera ng bayan posibleng hindi nagamit sa tama at ito'y pinirmahan mo at ito'y nakapangalan sa inyong opisina, for example? Were you concerned? Ano, sir? Honestly. Parang immediate reaction, sir. Yes, sir. But nung as the hearings went on, sir, parang binabalikan ko yung AOM, sir. Hindi kasi po siya na-raise doon sa AOMs. So, parang nabawasan po yung concern ko, personal concerns ko with those acknowledgement receipts. Did you call for an internal investigation after na-reveal yung mga pangalan na kakaiba? Nagpatawag ba kayo ng investigasyon sa inyong opisina? I personally did not, sir, hindi na po ako nagpatawag. Sir. Did your office call for an internal investigation? On that matter, sir, I do not know, sir, if there is
an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir. Okay. So, ito kasi, Mr. Ortonio, no, sa aking opisina, more than 10 years ago, meron kaming nahanap na isang staff na ibang resibo yung ginamit sa liquidation. Wala pa atang 5,000 pesos to sa totoo lang. Hindi nga niya binulse. No? Meron siyang dapat hotel receipt, nawala niya, gumamit siya ng hotel receipt ng ibang tao. That already elicited an internal investigation on our part. In the end, pinaalis namin yung staff na yon na kilala namin, kaibigan namin. 5,000 lang yun. So the common response we are looking for is that kapag pera to ng bayan, action ka agad at hanapin nyo talaga kung saan nagamit tong pera to. Kaya I'm really wondering what were the actions and reactions of people. So ito yung tanong ko rin, no? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama, na hindi ito nagamit sa mali o na bulsa lang? Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for. Okay, last question, Mr. Presiding Officer. During all of this time, pinatawag mo ba si Colonel La Chica o pinatawag ba siya ni Chief of Staff Lopez or ni Vice President? Would you know? Kinausap mo ba? Tinanong mo ba? Colonel, itong mga pangalang ito, sino ba talaga to? Totoo ba to? Bakit nakalagay medicine pero cash talaga yung binigay? Kasi sa totoo lang, sir, yung nakalagay doon gamot pero cash ang binigay na pambili ng gamot, cash pa rin yun. 'Di ba? So in short, yung 500 million parang puro cash yun. Wala man talagang supplies or tables and chairs because that presupposes na ang binili nyo yung tables and chairs or supplies. You actually gave cash na 500 million. Pinatawag nyo po ba si Colonel La Chica at tinanong, as public officers, we have to exercise the diligence of a good father of a family. No? That's in our oath. So pinatawag niyo po ba ng inyong opisina at pina-explain kung nasaan ba itong peran to? Sir, I was only able to request na makausap si Colonel La Chica in relation only to the response to the AOM, sir. So hindi niyo po natanong itong mga specific questions na ito dun sa mga specificong mga pangalan, mga AR, mga ganyan? At that time, sir, when I was drafting the AOM, sir, no, sir, because I had no knowledge, sir, of the AR, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer.